30% ng mga listener ay hindi pa nakasubscribe. Click mo na ang subscribe button dyan. Maraming salamat. Wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa karanasan ni Doming. Ang pangunahing hanap buhay nitong si Doming ay ang pagkuha ng mga kawayan na ibinebenta niya sa kanilang lugar. Ang kawayanang ito ay minana niya pa sa kanyang lolo na yumao na. Bago makapunta itong si Doming sa kanyang alagang kawayanan ay kailangan niyang sagupain ang ilog upang makaliban sa kabila nito. Kaya kapag malakas ang agos ng tubig sa ilog ay hindi makapaghanap buhay itong si Doming dahil hindi niya kayang idaan sa rumaragasang tubig ang mga daladala niyang kawayan. Kaya minsan ipinagpapaliban muna ni Doming ang pangunguha ng kawayan. May asawa na nga pala itong si Doming at may 2 anak na lalaki. Ngunit maliliit pa ito kaya todo kayod sa pagbebenta ng kawayan itong si Doming. Kilala si Doming sa kanilang lugar dahil sa pag-aalok nito ng kawayan. Ang ibinebentang kawayan nitong si Doming ay yung tinatawag na giant bamboo na ginagamit sa paggawa ng bahay. Kaya halos ng kabahayan sa kanilang lugar na ang gamit ay ang kawayan ay galing pa mismo kay Doming. Doming, dalhan mo naman ako ng kawayan. Dahil sira na yung mga kawayan na sapin ko doon. Kakasampa ng mga mananabong. Pabuti kong simentado iyon. Kawayan lang naman yung ginagawa ko doon . Ipinapangsapin ko sa paligid nun. Wika ito ng pinsan ni Doming na si Robert. Si Robert nga pala ang tagapangalaga ng sabungan sa kanilang lugar. Binibigyan ito ng bayad ng may-ari ng lupa sa pagmimaintain nito ng paglilinis at pagkukumpuni nito. Dahil sa lugar namin, ang sabungan ay yari lamang sa kawayan. Nilagyan din ito ng gate. Ngunit ang pwede lamang pumasok sa loob ay mga bibitaw ng manok. At yung mga meron naman ay sa labas lamang. Kaya nagrereklamo itong si Robert na madalas niyang kinukumpuni. Dahil madalas sira, nabibiyak at natatanggal pa sa pagkakapako. Dahil inaakyat ito ng mga manonood. Ang mga kawayang nakakabit dito ay galing pa mismo kay Doming. Noong araw, mura pa ang kawayan, 20 pesos pa lamang ang isa. Ngunit sa panahon ngayon, ito ay 150 pesos na ang isang haba. Tuwing Lunes hanggang Biyernes ang sabungan sa aming lugar. Kaya halos araw-araw parang may piyesta dito. Sa may kabilang barangay lang naman namin ang sabungan. Ayon ito kay Doming. O sige Robert, ilang piraso ba ng kawayan ang kailangan mo? Gawin mo ng 4, Doming. Dahil marami nang nasisira, lalo na nung nakaraang araw. Sa dami ng tao dito. May mga dumayo kasi dyan sa atin na mga kilalang sabungero. Galing pa sa ibang lugar. Mga bigating sabungero. At mukhang mga kakaiba ito. Nilampaso nga ang mga manok ng mga taga rito sa atin. Sa galit ng iba, pinagdiskitahan pang sipain yung bakod ko. Wala naman akong magawa. Baka ako pang masaktan doon. Ayon ito kay Robert. O sige Robert, dadalan kita ng 4 na piraso. Pero bukas ko pa madadala dahil malakas ang agos ng tubig ngayon sa ilog. O walang problema Doming, basta sabihan mo na lang ako bukas kapag nandun na. Bukas ko na lang rin ibibigay yung bayad ha. O sige pinsan Robert, bukas na lang. Kinabukasan ay sinuong na ni Doming ang ilog dahil mababa na ang tubig dito. At mabilis naman itong nakakuha ng 4 na kawayan. Hila-hila ito ng kalabaw ni Doming. Dahil dinadaanan din lang naman ni Doming ang bahay ng kanyang pinsan ay sumigaw na ito. Pinsan Robert, eto na, daladala ko na yung kawayan. Ilalagay ko na lang doon sa gate ng sabungan. O sige pinsan, salamat. Pag-uwi mo na lang ha, daan ka dito sa bahay. Dito ko na ibibigay yung bayad. Dali-dali namang bumalik itong si Doming para makuha na yung bayad ng kanyang pinsan sa kawayan upang may maibili itong pagkain para sa kanyang pamilya. Noong araw, malaki na ang halaga ng 20 pesos. Marami ka na niyang mabibiling pagkain, bigas at kung ano-ano pang mga kailangan para sa bahay. Ayos! Naka 80 pesos ako ngayong araw na ito. Makakabili na ako ng bag at notebook ng anak ko dahil malapit na naman yung pasukan. Salamat Doming, wika ni Robert. Walang anuman pinsan, sa ulitin uli. Magsabi ka lang ha. O sige pinsan Doming. Makalipas ang 2 araw ay napadaan itong si Doming at nandun si Robert na abalang-abala sa pagkukumpuni. Pinsan Robert, mukhang abalang-abala ka sa pagkukumpuni ng sabungan mo. Oo pinsan, sabi ng boss ko dahil may mga darating daw na magagaling na magsasabong sa Martes. Pinagtataka ko, bakit tuwing Martes at Biyernes lang pumupunta dito?
Naitanong ko nga ito sa mga meron. Ang sabi naman ng ibang mga meron dyan, malalakas raw ang mga manok ng mga sabongerong ito kapag Martes at Biyernes. Kaya yun yung araw na pumupunta sila dito. Ang sagot ko naman sa kanila, ano bang pinagkaiba ng Martes at Biyernes sa ibang araw? Pareho lang din naman yun. Napangisi yung dalawa. Nang dumating na ang araw ng Martes, dahil na rin sa kuryosidad ni Doming, ay nanood ito ng sabong kasama ng mga meron. Maya-maya pa ay dumating na ang 5 kalalakihan na pawang normal na tao lang din naman. Normal na magsasabong na may kanya-kanyang himas-himas na manok. Sa amin, kapag mga bigating mananabong na, ay meron na itong kanya-kanyang dalang tari. Ngunit bago simulan ng sabong, ay kailangan itong i-check ng sentensyador upang masigurado na wala itong karga-kargang lason. Dahil ang lason na inilalagay sa tari ay ang nagiging dahilan kung bakit mabilis namamatay ang manok. Ang manok ng dayuhan ay talisayin at ang manok naman ng isa ring kilalang mananabong sa aming lugar ay kelso. Ang kulay ng manok na talisayin ng kalaban ay may halong puti, gray, pula at itim. Ang kelsong manok naman ng kilalang mananabong sa lugar namin, ito ay ang uri ng manok na ang bloodline ay matatalino o mauutak na manok. Kapag nakikita niyang lumilipad na ang kalaban ay hindi na ito sumasabay at umiiwas ito sa pamamagitan ng pag-sidestep bago ito gumawa ng kanyang pag-atake sa kalaban. Kanyang katalino ang breeding ng manok ng kelso. Sa pagkakataong ito, ang puting kelso ng manok ng kilalang mananabong sa amin ang kanyang daladala. Bakit nga ba ang dami kong alam mga kahiwaga pagdating sa manok? Dahil ang pinsan kong si Robert, siya nga yung nag-aalaga ng sabungan. Kaya ito yung madalas na nakakakwentuhan ko at marami itong kinikwento sa akin pagdating sa manok. Uy pinsan Doming, nandito ka pala? Oo pinsan Robert, na-curious ako dun sa sinabi mo sa akin nung isang araw na may mga magagaling na mananabong na dumadayo kapag Martes at Biyernes. Kaya pala nandito ka ngayon. Kasama ka ngayon sa mga meron pinsan Doming. Sabay tawanan ng dalawa. Bandang 9:00 na ng umaga nang pumagitna na ang dalawang magkatunggali habang tinitingnan ko ang manok ng kalaban. Hindi pa man binibitawan ay pumipiglas na ito na tila gigil na sugurin ang kelsong manok. At hindi lang ito basta-bastang manok. Kung nung una ko itong nakita na dala-dala nung dayuhang mananabong ay normal na manok pa ito. Ngunit sa pagkakataong ito nang lilisik ang mga mata nito na namumula. Animoy may kakaibang nakasanib sa manok na ito na tila hindi na yung tunay na espiritu ng manok ang nakasanib dito at kakaibang espiritu na ayon ito kay Doming. Unang salpukan ay sumugod kagad ang talisayang manok na gigil na pinagpapalo ito ng kanyang mga bagwis at kanyang mga paa. Napakabilis ng pagpalo nito na animoy kidlat sa bilis. Dahil nga sa matalino at maparaan itong kelsong manok ay hindi ito sumasabay. Bagkus ay nag-sidestep muna ito saka umatake. Kitang-kita ko na tinamaan sa kanang bagwis ang talisayin ngunit hindi man lang ininda ang tama ng tari dito. Dinig na dinig ko ang lagutok ng taris na animoy tumama sa kahoy na matigas at lumagutok lamang ito. Dahil iba yung tunog ng bagwis ng manok kapag nagsasalpukan na may kasamang hangin. Ngunit yung pagkakatama ng tari doon sa talisayin ay para kang tumaga sa kahoy na matigas. Maya-maya pa habang nagsasalpukan ang dalawang manok ay napansin kong parang may winiwika itong lalaking dayuhan ng kung ano-anong mga salita na hindi ko maintindihan. Ngunit malapit lang ako sa kanya Hindi ko talaga maunawaan ang mga binibigkas nito ng pabulong. At maya-maya ay may hinagis itong lalaking ito na parang kulay puti sa lupa. Hindi ko maaninag dahil sa liliit nito habang tuloy-tuloy siyang nagbibigkas ng kung ano-anong mga salita. At maya-maya lang ay tinamaan ang manok na puting kelso. Pagbagsak sa lupa ay hindi na ito makatayo. Agad naman itong dinampot ng sentensyador at pinagtuka ang dalawa. Ngunit halos mapapikit na ang manok na puti dahil sa kanyang iniindang sakit. Hindi na ito nakalaban at idiniklarang panalo ang manok ng dayuhan. Maya-maya pa ay umuwi na ang 5 magtatari na pare-parehong panalo. Ang pinagtataka ko lang ay halos magkakapareho sila ng pamamaraan ng pagsasabong. Pare-parehong may binibigkas na mga salita
at pare-parehong may inihahagis sa lupa na animoy nagri-ritual ito ng palihim. Habang umaalis ang mga tao sa sabungan, kamot ulo na naman itong si Pinsan Robert dahil napansin niya marami na namang nasira sa pakod niya na halos nagkakalawit-lawit na yung mga kawayan na kanyang mga ipinagpapako dahil yun lang naman talaga ang cover ng sabungan. Pumunta ako sa gitna ng sabungan dahil dalawa na lang rin naman kami ni Pinsan Robert sa loob. Sa may kabilang banda, tiningnan ko yung pinaghagisan ng lalaki. Napansin kong purong asin naman ito. Tinawag ko si Robert. Pinsan Robert, bakit naghahagis sila ng asin dito? Pinsan Domeng, yan yung madalas kong winawalis dito eh. Yan yung nagkakalat dito. Palagi yan meron, pinsan. Winawalis ko madalas yan ganyan eh. Ano ba ibig sabihin nito, Pinsan Robert? Pinsan, yan daw yung pampahina ng manok. Ayon dito sa mga meron na mga natatanungan ko. Asin lang naman dito at paano hihina ang manok dito? Isa pa, Pinsan Robert. Yung 5 yun, napansin ko. Magkakapareho ng pamamaraan ng pagsasabong. Naghahagis ng asin tapos kung ano yung binibigkas. Mahiwaga yung mga yun, Pinsan Doming. Di ko rin maunawaan yung mga sinasambit nun. Pero ang alam ko, nagri-ritual yung mga yun. Kaya may mga salitang binibigkas habang nagsasabong sila. Lalo namang na-curious itong si Doming. O sige Pinsan Doming, maglilinis muna ako dito. Dami na namang kalat eh. Ayun yan naman puro kalat na ng mga kung ano nung kinain dito ng mga manonood na meron. At yung mga kawayan doon sa palibot ng sabungan, sira-sira na naman. O sige Pinsan, maglinis ka muna dyan at ayusin mo na muna yung mga kawayan doon. At umalis na nga itong si Doming at naglakad pauwi sa kanila. Habang naglalakad ay may dadaanan siyang isang tindahan. At napansin niyang nandoon ang 5 lalaking magsasabong na umiinom ito ng soft drinks at kumakain ng tinapay. Habang papalapit naman itong si Doming sa dadaanan niyang tindahan ay napansin niyang masama ang tingin sa kanya ng 5 kalalakihang ito na dayuhan. Hindi niya naman ito pinansin at tuloy-tuloy lang siyang naglakad pauwi sa kanila. Hindi pa man nakakalayo ay sinitsita na ito ng isa sa mga leader ng 5 kalalakihan. Psst! Psst! Ako ho ba? Oo, ikaw nga. Sambit naman nung lalaki, nakakaiba ang boses. Bakit ho? Wika ni Doming. Palang araw, magkakalaban tayo sa sabungan. Na parang pangisin itong pagbigkas na parang nangiinis. Ho? Ako ho? Hindi ho ako magsasabong. Isang magkakawayan lang ho ako. Nagbibinta lang ho ako ng kawayan dito sa amin. Sabay tawa na naman ng 5 lalaki na magkakasama. Sige ho, alis na ho ako. Sabay dali-dali namang pagalis itong si Doming. Anong sinasabi nung lalaking yon? Balang araw kami magiging magkalaban sa sabong. Nagbibenta nga lang ako dito ng kawayan. Sabong pa kaya? Di bali na nga. Sabay pagbabaliwala itong si Doming dahil hindi niya maunawaan ang sinasabi ng lalaki. Pagdating ni Doming sa kanilang bahay ay tinawag ito ng kanyang asawa. Doming, kanina pa kita hinihintay dito. Merong umu-order ng kawayan. Si Mang Aben. Dalahan mo raw siya ng 5 kawayan doon sa bahay nila. Sa pangatlong kanto lang ang bahay ni Mang Aben. Dali-dali naman itong kinuha ang kanyang kalabaw na may paragos at sinuong ang ilog papunta doon sa kabila ng mga kawayan. Dahil sa ito na nga ang hanap buhay ni Doming ay mabilis lang itong nakakakuha ng kawayan. At sa pang-5 kawayan na kanyang puputulin ay may napansin itong isang lalaki na sumisilip sa may kabilang tumpok ng kawayanan. Habang tinitingnan niya ito ay pasilip-silip ito sa kanya. Nangakmang lalapitan niya na ito at 5 hakbang na lang ay nawala itong bigla. Napawi ka na lang si Doming ng gutom lang siguro to. Pag-aalas 12 na rin di pa ako kumakain. Ibilis-bilisan ko na nga. Pagkakuha ni Doming ng 5 kawayan, dali-dali niya itong isinampa sa paragos ng kalabaw at itinawid kaagad sa kabilang ilog. Pagkadating ni Doming sa kanilang bahay ay itinali niya muna ang kanyang kalabaw sa puno ng nyog at dali-dali pumasok sa kanilang bahay para kumain. Pagkatapos kumain ay binalikan niya kaagad ang kanyang kalabaw na itinali sa may nyog. Pagbalik niya
ay nasa baba na ang isang haba ng kawayan na ipinagtataka niya naman dahil itinali niya ito ng maayos. Dali-daling binuhat ni Doming ang isang kawayan na nahulog sa lupa. Ngunit habang binubuhat niya ito ay meron siyang naririnig sa loob na hindi niya mawari kung ano ito. Kaya binaba niya muna ito sa lupa at pinakinggan uli kung nasaang parte ito. Nang matukoy niya kung saang parte yung tumutunog, ay dali-dali niya itong pinutol ng kanyang itak at biniyak ang kawayan. Laking gulat niya na makita ni Dongming na ang laman ng kawayan ay isang bato. Isang bato itong bilog na makinis. Hindi niya mawari kung saan ito dumaan. Palaisipan para kay Doming. Dali-dali ni Doming sinipat ang bawat area ng kawayan. Baka meron man lang maliit na butas na pinagdaanan ng bato. Ngunit wala itong napansin si Doming kahit gakarayom na butas. Ang laki nga pala ng bato ay kasing laki ng 5 pisong barya. Kaya pinagtataka ni Doming kung saan ito dumaan. Maya-maya pa ay may parang bumubulong sa isip ni Doming. Damputin mo ang batong yan. Yan ay para sa iyo. Handog yan ng kalikasan sa iyo. Kailangan mo yang kunin dahil pag hindi mo yang kinuha, yan ay kusang mawawala kapag nahulog sa lupa. Dali-dali naman itong dinampot ni Doming at inilagay sa kanyang bulsa. Doming, pakaingatan mong malaglag sa lupa ang batong yan dahil kapag nalaglag yan sa lupa, usa iyang mawawala at babaw nito sa lupa. Pinagtataka naman ni Doming may bumubulong sa kanya, ngunit wala naman siyang katabing tao. Hindi naman pinansin ni Doming ang bumubulong sa kanya at isinampa na ulit yung isang kawayan na nahulog. Pagkarating ni Doming kay Mang Abin ay inilapag niya na ito kung saan nag-aayos ito ng bahay. Doming, bakit parang maikli itong isang kawayan? Parang may pinagputulan. Ayan ho ba mga Ben? Dahil ho sa pagmamadali ko kanina, sinabihan ako ng asawa ko na nagpapakuha nga ho pala kayo ng kawayan. Minadali ko ho yung pagputol. Inapaikli ho itong isa. Pasensya na ho. Bawasan nyo na lang ho ng bayad. Pagdadahilan ni Doming. Siya, sige Doming. Ito na yung bayad. Sige ho mga Ben, marami hong salamat. Kapag kulang pa ho yung kawayan nyo dyan, magsabi lang ho kayo at dadalahan ko ho kayo. Dali-dali na ngang umuwi ito habang nakasakay sa kanyang kalabaw ay kinakapahan nito yung bato sa kanyang bulsa at tinitingnan niya ito habang binabaktas ang daan pauwi sa kanilang bahay. Saan kaya ito galing? Paano itong nakapasok sa loob ng kawayan ni Mang Abin? Di bali na nga. Kaysa mabaliw ako kakaisip nito kung paano nakapasok ito dun sa kawayan. Dalahin ko na lang sa bahay ito. Pag-uwi ni Doming sa kanilang bahay ay nagpahinga muna ito at natulog. Maya-maya sa kanyang pagtulog ay napanaginipan nito ang kanyang lolo. Apo! Apo! Doming! Gumising ka nga. O bakit nandito ho kayo lo? Di ba ho matagal na kayong pumanaw? Pumanaw yung katawan ko, Apo. Pero yung aking spiritual, buhay pa naman. Ho? Spiritual? Apo, yung nakuha mong bato doon sa may kawayan, ay pakaingatan mo. Alagaan mo ito, Apo. Biyaya ito ng kalikasan sa iyo. At ang gabay ng batong iyan ay ang dati ko ring gabay na ngayon ay gabay mo na. Sinabihan ko, Apo, yung gabay na iyan na bentayan ka. At kung napansin mo na may bumubulong sa iyo, siya iyon. Kung hindi pa man siya nagpapakita sa iyo, sa ngayon, ang mahalaga, nandyan na siya at ginagabayan ka niya. Dati pa, simula nung pumanaw ako. Ano hulo? Hindi ko ho kayo maunawaan lo. Bigla namang pagising ng kanyang asawa sa kanya sa kanyang pagkakaidlip dahil nagsasalita ito habang natutulog. Umising ka, binabangungot ka. Siguro sobrang pagod mo na yan sa pagkuha ng kawayan. Oh, uminom ka muna ng tubig. Maraming salamat. Napanaginipan ko si Lolo eh. Kung ano-ano yung sinasabi sa akin sa panaginip ko. Ano ka ba, Doming? Tagal ng patay ni Lolo. Binaliwala naman ito ni Doming sa kadahilan ng panaginip lang ito at mukhang hindi naman totoo. Inilagay ni Doming ang bato sa isang tasang may takip at itinabay ito dahil wala naman sa kanya yun eh. Hindi naman niya iniisip kung para saan ito. Makalipas ang 1 linggo ay paulit-ulit na napapanaginipan ni Doming ang kanyang lolo na ikinagulat niya naman na pare-pareho lang ito. Kaya ang ginawa nitong si Doming ay kinuha ang bato at lagi nang inilalagay sa kanyang bulsa. Dumating naman itong si Robert.
Domeng, pupunta ako ng Manila. Baka o pwedeng ikaw muna yung magbantay ng sabungan. Dahil matatagalan ako dun eh. Walang magkukumpon eh. Baka mapagalitan ako nung amo ko. Babalik din naman ako eh. Ano bang gagawin mo dun sa Manila, Robert? May asikasuhin lang ako. Kailangan lang eh. Ganun ba? O sige, ako muna mangangalaga ng sabungan mo. Pinsan Domeng, meron pa rin kailangan ayusin doon. Baka kung maaari, pakipalitan mo rin ng kawayan. Bibigyan kita ng bayad. 3 kawayan lang uli. Ito yung bayad oh. Dali-dali namang kumuha ng kawayan itong si Domeng. Habang mababa pa ang tubig sa ilog. Habang kumukuha ng kawayan itong si Domeng, ay biglang lumakas ang ulan. Kaya dali-dali niyang tinapos na maputol ang 3 kawayan. Nagwika itong si Domeng. Nako, lalaki ang tubig nito sa ilog. Paano ako makakaliban nito? Wika ni Domeng. Pakaputol ni Domeng ng 3 kawayan ay isinampa niya ito sa paragos ng kanyang kalabaw at itinali na maayos. Ngunit pagdating niya sa ilog ay napakalakas ng tubig na pwede nilang ikaanod kapag pinilit nilang dumaan. Maya-maya pa ay may nagsasalita sa kanang tenga ni Domeng. Domeng, subukan mo. Dumaan ka sa rumaragasang tubig na yan at walang mangyayari sa iyo. Ayon nito dun sa bumubulong sa kanyang tenga. Nililingon-lingon niya at bigla nga siya nagugulat kapag biglang bumubulong ito. Sino ka ba? Bakit bumubulong-bulong ka sa tenga ko? Di naman kita nakikita. Ayon nito kay Domeng. Ako ang gabay mo, Domeng, at dating gabay ng iyong lolo. Ipinagkatiwala ka sa akin ng iyong lolo. Simula pa lang nang mamatay ang lolo mo ay binabantayan na kita. Gabay? Ikaw ba yung tinutukoy ng lolo ko sa panaginip na paulit-ulit nang sinasabi sa akin? Ngunit hindi kita nakikita. Malay ko ba kung sino ka o kung masama kang espiritu? Domeng, hindi ako masamang espiritu. Ako ay iyong gabay. Kaya suungin mo na yung rumaragas ang tubig na yan dahil hindi ka mapapahamak. Paulit-ulit na nag-isip itong si Domeng dahil buhay niya ang nakataya kung susuungin niya ang malakas na tubig na ito. Iniisip niya rin ang kanyang mga anak at asawa, baka ikapahamak niya ang pagsagupa sa rumaragas ang tubig. Sige na, Domeng. Ako ang bahala sa'yo. Magtiwala ka. Paulit-ulit na bulong ito sa kanyang kanang tenga. Napilitan na nga itong si Domeng na suungin ang rumaragas ang tubig. Una pa lang, napapansin niya na ang kalabaw niya ay umaatras dahil nakakaramdam ito ng takot. Ngunit para umabante ito ay pinalo niya ito ng isang sanga ng kawayan na ikinagulat ng kalabaw at bigla itong napatakbo sa rumaragas ang tubig. Ang ipinagtataka itong si Domeng hindi man lang nadadala ng agos ang kalabaw pati ang kanyang paragos na para bang maluwag itong dumadaan sa isang kalye na wala man lang rumaragas ang tubig. Ikinagulat ito ni Domeng at nagwikang, bakit ganito? Napakalakas ng tubig Pero parang normal lang kaming dumadaan ng kalabaw dito. Domeng, katulad ng sinabi ko sa iyo, ako ang bahala sa iyo. Isa akong mabuting gabay, hindi ka mapapahamak kapag ako ang lagi mong kasama. Pabulong na wika na nagsasabing gabay niya. Kung ikaw nga ang gabay ko, bakit ngayon ka lang nagparamdam sa akin? Diba sabi mo, simula nung mamatay ang lolo, matagal ka nang nagbabantay sa akin? Oo, Domeng, ngayon lang ako nagparamdam sa iyo sa kadahilan ng ngayon mo lang nakuha ang bato na dati pang alaga ng lolo mo. Ha? Galing pa ito sa lolo ko? Bakit nawala ito sa kanya? Nahulog ito sa lupa, Domeng, kaya bigla itong nawala. Kusa itong bumabaon sa lupa. Kaya ingatan mong mahulog ito dahil mawawala ito sa iyo. Dahil sa batong iyan, diyan tayo magkakaroon ng koneksyon sa isa't isa sa pamamagitan ng espiritual. Ganun ba? Kaya ngayon ka lang nagparamdam dahil ngayon ko lang nakuha itong batong ito. Wika ni Domeng habang naglalakad kasama ang kanyang kalabaw. Nang dumating na itong si Domeng sa sabungan, dali-dali niya namang tinanggal sa pagkakatali ang mga kawayan at biniyak na ito upang maikabit sa sabungan. Dali-dali naman ni Domeng na inayos ang sabungan sa pagkakasira nito, lalo na yung mga kawayan na pinagsampahan ng mga meron. Maya-maya lang ay dumating naman ang nagmamay-ari ng sabungan. Ay Domeng, sinabi sa akin ni Robert na ikaw muna yung magbabantay dito sa sabungan at magmi-maintain nito. Oho, ako nga ho. Siya sige, pakiayos na lang yung sabungan ha.
Dahil pagdating ng Martes at Biyernes, meron tayong mga magagaling na bisita dito. Mga magagaling na sabongero. Yun yung madalas kong pinaghahandaan dito para bumalik-balik naman sila dito sa sabungan ko. Ganun ho ba? Sige ho, ako na hong bahala dito. Matatagalan daw ho si Pinsan sa Manila kaya ako ho muna yung magbabantay. Oo nga, yun din yung paalam niya sa akin siya, sige Domeng. At ako'y may pupuntahan pa. Sige ho, ako na ho bahala dito. Pagkatapos, ayusin ni Domeng ang mga bakod sa sabungan at linisan yung loob nito. Dali-dali na rin itong umalis at umuwi sa kanilang bahay. Kinagabihan ng pagtulog ni Domeng ay nanaghinip na naman ito. Apo, ako ito ang iyong lolo. Ang sabi sa akin ng gabay mo ay nagkausap na kayo. Wika ito ng kanyang lolo sa panaginip niya. Lo, nag-ausap na ho kami nung gabay ko. Na dati mo daw siyang gabay. Oo po. Katulad ng sinabi ko sa'yo, nang paulit-ulit, dati ko siyang gabay. Ipinagbilin kita sa kanya upang gabayan ka. Ganun ho ba, lo? Kaya pala, bulong ng bulong sa akin. Akala ko kung sino. Hanap ako ng hanap, wala naman tao. Ganun talaga yan, iho. Ang mahalaga, nandyan siya para gabayan ka. Mabuting spirit ba yan? Kahit na ang boses niya ay parang galit, mabuting espiritu yan. Ganun ho ba, lo? Pinagtataka ko nung nakaraan Nakaliban ako dun sa rumaragas ang tubig na parang normal lang. May mga kakaibang kakayanan yan, iho, na unti-unti mong matutuklasan habang nasa sa iyo ang batong iyan. Kaingatan mo. Oo, lo. Yun din yung sinabi sa akin nung gabay mo. Paulit-ulit din sinasabi sa akin. Ilalagay ko nga madalas to sa bulsa ko. Babalutan ko na rin to ng tela para di basta-basta mahulog. At dumating na nga ang araw ng Martes at nasilayan ni Domeng ang 5 mga lalaki na dumating sa sabungan. Namumukhaan niya ang mga ito, lalong-lalo na yung sumitsit sa kanya. Dahil nga si Domeng na ang tagapangasiwa ng sabungan habang nasa Manila ang pinsan niyang si Robert, ay nakikita niya kung anong klaseng galawan ang ginagawa nitong 5 magsasabong. Maya-maya ay bumulong ang kanyang gabay. Domeng, alam mo ba, yang 5 yan ay mga pasaway na magsasabong. Matagal ko na yang tinitingnan habang nasa likod mo ako. Dati mo pa akong nasa likod, Domeng. Ngunit hindi lamang ako nagpaparamdam sa iyo dahil wala pa tayong koneksyon, wala pa ang bato sa iyo. Kung naaalala mo, Domeng, yung sumitsit sa iyo, yung isang lalaking iyon. Kaya kasinabihan niyan na magiging magkalaban tayo balang araw sa sabungan ay nakikita niya ako sa likod mo. Ano? Nakikita ka niya sa likod ko? Paano kanyang makikita hindi nga kita makita? Napatawa naman itong gabay ni Domeng. Alam mo, Domeng, yung mga makakasagupa mo balang araw may mga ibang kakayanan kaya nakikita nila ako. Kahit ngayon, kung napapansin mo, ay lilinga-linga sila sa iyo. Oo nga, kanina ko pa napapansin yung mga yan Dati pa yan Napadaan lang ako dun sa may tindahan. Ang sasama na ng tingin sa akin. Oo, Domeng, dahil yan sa akin, hindi sa iyo. Nadamay ka lang. Dahil nandito ka na rin naman sa sabungan, gusto ko sa iyo na mag-alaga ka ng manok na gagamitin natin sa sabong. At ako ang bahala sa iyo. Gusto kong tugisin ang mga mananabong na iyan. Mga taliwas ang ginagawa ng mga iyan. Gumagamit sila ng kakaibang mahika para manalo. Kaya nandito ako para puksain yung mga yan. Ganun ba? Ibig sabihin, ang silbi mo lang sa akin, kaya ka pumunta sa akin, para puksain yung mga yan. Parang ganun na nga, Domeng. Sabay tawa nito na nakakaasar. O siya, sige, hayaan mo't. Ang alam ko
May mga manok itong si Robert sa bahay nila. Pupuntahan ko doon kung pwede tayong makahingi ng pwedeng alagaang manok para mailaban sa kanila balang araw. Ang tanong, kung papayagan ako ng asawa ko. Isang hamak na magkakawayan lang ako eh. Mamaya niya mag-away pa kami dahil sa sabong. Domeng, kausapin mo ang asawa mo. Dahil total, nandito ka na rin naman sa sabungan. At pwede ka nang magbitaw ng sabong. Di ba? Dagdag na rin yan sa pagkakakitaan mo. Maliban sa kawayan na pagkuha mo. Isa pa, yung nakita mo nga palang tao doon sa kawayanan. Ako yung nakita mo doon na biglang nawala. At ang sabi mo nagugutom ka lang. Hindi ka nagugutom. Ako yung nakita mo. Ikaw ba yun? Bakit bigla kang umalis? Akala ko ba ikaw yung gabay ko? Hindi pa tamang oras ng mga panahong iyon para talagang magkausap tayo. Hindi kita naaninag nung araw na iyon dahil may kalayuan ka rin eh. Takatago ka pa sa kawayan. Sinadya ko iyon, Domeng, dahil hindi naman ako basta-basta magpapakita sa iyo. Maaari mo akong makita sa panaginip. Ganun ba? O siya, sige. Manood na muna tayo ng laban nitong mga sabungerong ito para makita natin kung paanong paraan sila lumalaban. Makatapos nga ang ilang oras na sabungan ay umuwi na namang talunan ang mga kababayan nitong si Domeng dahil sa 5 lalaking dayuhan. Habang papaalis, itong 5 mananabong na ito ay tumititig ng malalim kay Domeng ay nagwika pa. Domeng, handa ka na ba sa magiging laban natin? Matagal ka na naming hinihintay, kaya kami madalas bumabalik dito. Wika ito nung lalaking dayuhan kay Domeng. Hayaan nyo, paghahandaan ko kayo. Sa ngayon, dito muna ako sa sabungan. Maglilinis at mag-aayos ako nito para sa inyo. Hintayin nyo ang paghahanda ko. Palaban na sagot ni Domeng. O siya, sige. Maghihintay kami sa susunod naming pagbabalik. Sana ay maging magkatunggali na tayo. Susubukan natin kung hanggang saan ang tibay mo at ng mga manok mo. Pang-aasar na sagot nito kay Domeng. Umalis na kayo at nandito kayo sa lugar namin. Ang lakas din ng loob nyo para manghamon. Hayaan nyo, pagbibigyan ko kayo sa susunod. Sabay umalis na ang 5 mananabong. Habang nagkukumpuni naman itong si Domeng ng mga bakod ay nagwika ito sa kanyang gabay. Gabay, ano bang pwedeng itawag ko sa'yo kapag tatawagin kita? Domeng, tawagin mo na lang ako na Gabay. Yan na lang. At nandito agad ako. Tawagin mo lang ako sa pangalang iyan. Okay, sige. Gabay ang itatawag ko sa'yo. Simula ngayon, Gabay na ang pangalan mo. Paano nga palang gagawin natin ito? Nakapagsalita na rin ako dun sa 5 lalaki. Kahit sisiw na manok, wala akong hawak dito. Huwag kang mag-alala, Domeng. Ako ang bahala sa'yo. Katulad ng sinabi mo, kumuha ka ng manok na alaga ni Robert at palakihin mo. At pagdating sa hustong panahon ng manok na yan, ako na ang bahala. Sige. Sa ngayon, ang una kong gagawin ay pumunta sa bahay nila Robert para makahingi kahit isa man lang na sisiw ng manok na pwede nating alagaan. Pagkatapos ni Domeng na makumpuni ang sabungan at makapaglinis, idali-dali itong pumunta sa bahay ng kanyang pinsan na si Robert. Marta? Yuhu! Marta? Oy, Domeng! Bakit? Makikiusap sana ako kay Robert. Kung maaari makahingi ako ng isang manok na alaga niya rito ng panabong. Aalagaan ko lang kahit yung sisiw lang, yung maganda-gandang sisiw na manok. Titingin ako sa likod kung ano yung makita ko doon, yun na lang ibibigay ko sa'yo. Pagdating ni Robert, sabihin ko na lang na humingi ka ng isang sisiw. Sige, Marta, yun na lang. Ganun na lang yung gawin natin. Nakakapagtaka naman, Domeng. Hindi ka naman nagsasabong Parang nawiwili ako mag-alaga ng manok. Nakikita ko kasi dun sa sabungan Parang ang gaganda ng manok nila. Sige, pupunta lang ako sa likod. Maya-maya pa ay nakakuha na nga ng sisiw itong si Marta. Ito na lang yung ibibigay ko sa'yo. Magandang sisiw ito. Maraming salamat, Marta. Aalagaan ko ito, huwag kang mag-alala. Pakisabi na lang kay Robert ha. At saka ito na lang rin siguro yung kapalit ng pag-alaga ko dun sa sabungan.
Sige Doming, sabihin ko na lang kay Robert. Habang naglalakad si Doming pauwi sa kanila, ay dala-dala niya itong sisiw ng manok na tila parang sisipunin pa. Gumawa itong si Doming ng kulungan ng kanyang sisiw na alaga na yari sa kawayan. Dahil nga marami naman siyang kawayan sa kanilang bahay, ayun na ang pinangkumpuni niya upang makagawa ng paglalagyan ng kanyang manok. Makalipas ang 1 linggo ay pumunta ang asawa ni Robert sa bahay nila Doming. Doming, si Robert, ibuwan daw siyang hindi makakauwi. Matatagalan daw siya sa Manila. Sa kadahilanang may kailangan pa siyang asikasuhin. Kung maaari bantayan mo muna yung sabungan. Walang problema yon. Magbabantay lang naman ako doon at maglilinis. Makalipas ang ilang buwan na pagbabantay ni Doming sa sabungan ay bumalik na itong si Robert. Ay Doming, pagpasensyahan mo na nga pala ha. Natagalan ako sa Manila. Marami akong inasikaso para isahan na lang. Kaysa bumalik ako dito, mamamasahin na naman ako tapos babalik na naman ako sa Manila. Ayos lang yung pinsan Robert. Walang problema yon. Basta ikaw. So paano yan bukas? Ako na ulit magbabantay ng sabungan. Oo pinsan, ikaw na yung magbantay doon. Dito na ulit ako at magpo-focus na ulit ako sa pagkuha ng mga kawayan. Sige pinsan, maraming salamat ha. Ayun sinabi pala sa akin ni Mrs. na humingi ka raw ng isang manok. Malamang malaki na ngayon yun. Oo, malaki na Robert. Andyan nga sa gilid Tingnan mo. Oo nga no. Talisayang manok ito Ipanglalaban mo ba ito ng sabong? Baka ilabang ko ng sabong yan. Tsaka inalagaan ko yan para syempre magkaroon din ako ng manok. Nakita ko magagandang manok doon sa sabungan. Kaya nainganyo ako mag-alaga. Oo, ganun din ako kaya ang dami kong alagang manok sa bahay. Di pa paano yan? Yung binigay sa yung sahod nung aking amo, sa'yo na yon, pati yung manok na yan. Pasasalamat ko na sa'yo Doming dahil hindi mo pinabayaan yung sabungan dyan at meron pa rin akong hanap buhay pagbalik ko. Oo, walang problema yung pinsan. Basta ikaw. Sige pinsan Doming, uuwi na ako. Maraming salamat uli. Pagalis ni Robert ay dali-daling tiningnan ni Doming ang kanyang manok at meron pa itong pabuga-buga ng tubig sa kanyang manok na animoy bitiranong mananabong. Doming! Uy, ano ka ba? Nakakagulat ka naman. Bigla-bigla ka na lang nagsasalita dyan sa tenga ko. Ano? Handa ka na bang ilaban ang manok na yan? Ako, matagal nang handa. Napuksain ang 5 mananabong na iyon. Marami nang pinipinsala yon dahil sa mga gamit nilang mga salita at mga pamamaraan. Ako handa na rin. Pero ang asawa ko, mukhang hindi handa. Muntik pa ngang katayin ng manok na to Dahil ang akala niya, pinalaki ko to para ipang ulam lang. Sabay tawa naman ng kanyang gabay. Ikaw naman kasi Doming, hindi mo pa sinabi na gagamitin natin sa sabong yan. Kung sinabi mo na kaagad na dinirekta mo na, di wala tayong problema. Hayaan mo na. Makikita niya na lang na nilalabang ko na ng sabong yan. Tsaka hindi naman pumupunta yun doon. Siya. Ihanda mo na yung manok at sa mga susunod na araw, ilalaban na natin yan. Dumating na nga ang araw upang ilaban ang manok ni Doming. Hoy Doming, nandito ka pala sa sabungan. Oo pinsan, ilalaban ko itong manok na dala ko dyan sa 5 mandirigmang yan. Maya-maya pa ay lumapit na nga itong si Doming sa 5 magsasabong. Pwede bang makalaban ng manok ko yung mga manok nyo? Sabay tingi na naman ng 5 magsasabong na dayuhan na ito, sabay tawanan. Ayan ba yung manok na ilalaban mo sa amin? Mukhang pipitsogi naman yung manok mo. Tatagal kaya yan dito sa manok ko? Wika ito na nagyayabang na dayuhan. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang mga manok nyo. Sabay bawi naman nitong si Doming. Sige, ikaw ang makakalaban ng manok ko kung matatalo mo ito. Hahanapan ko lang ito ng tari dahil wala naman akong tari dito. Maya-maya pa ay lumapit na nga itong si Doming sa magtatari na ikakabit sa manok niya. Habang kinakabitan ng tari ang mga manok, patingin-tingin itong 5 sa kanya na para bang pinag-uusapan siya nito. Dahil sa matagal na nga itong hinihintay nung 5 na makalaban itong si Doming ay siya ang unang lalaban sa sabong. Hanggang sa pumasok na itong si Doming sa gate ng sabungan upang ibitaw ang kanyang manok na dala-dala. Sabay bulong naman ito ng kanyang gabay.
Domeng, painumin mo muna ng tubig yung manok. Ilagay mo sa isang basong tubig yung bato na nakuha mo sa kawayan at painumin mo ang manok. Ha? Wala namang baso dito eh. Nasusubukan ko kay Robert kung makakahiram ako. Bert, may baso ka ba dyan? Oh, meron naman dito. Papainumin ko lang ng tubig itong manok ko. Oh, sige, saglit lang, kukuha ako ah. Lagyan mo na rin ng tubig, Bert. Oh, sige. Maya-maya lang ay nakakuha na nga ng tubig itong si Robert. At inilagay ni Domeng ng pasimple ang bato sa loob ng baso habang pinapainom itong manok niya. Ganyan nga, Domeng. Ang tubig na iyan na maiinom niya ang magsisilbing kabal ng kanyang balat para maging matibay siya sa labanang ito. Ayon ito sa gabay ni Domeng. O siya, sige, handa na ang manok na ito. Wika naman ni Domeng. Domeng! Simulan na natin ang laban. Matagal ko nang hinihintay ang laban na ito. Dito natin makikita kung hanggang saan tatatag ang manok mo. Okay, simulan na natin. At doon na nga nagsimula na binitawan ng dalawang magkatunggali ang kanilang mga manok. At makikitang sabayang palo itong dalawa. Dahil sa bilis ng manok na aking alaga ay tuloy-tuloy nitong pinupog ang kalaban na halos ayaw na nitong tigilan. Gigil na gigil ang aking manok. Hindi ko rin alam kung bakit. Adyang maghahagis pa lamang ng asin ay hindi na ito nakapaghagis. Sa kadahilan ng tinamaan na ang kanilang manok. Dahil doon ay bumagsak na ang manok ng kalaban at hindi na muling nakapalo. Dali-dali naman itong nilapitan ng sentensyador upang pagtukain ng dalawa kung lalaban pa ba ang manok ng kalaban. Ngunit sa sitwasyong ito ay wala nang nagawa ang manok ng dayuhan at idiniklarang panalo ang aking alagang manok. Domeng! Napakagaling naman ang alaga mong manok. Biruin mo! Sa pagkakataong ito ang pinakamabilis na labanan ng aking manok. Huwag kang mag-alala, Domeng. Hindi lang yan ang makakasagupa mo. Marami pa akong alagang manok at nandito sa aking mga kasama. Sige, ilalaban ko pa ito ng pangalawang laban dahil nagsisimula pa lang rin naman tayo eh. Patikim pa lang yan. Maya-maya ay tinapik si Domeng ni Robert sa kanyang likod. Domeng, ang galing naman ng alaga mong manok. Paanong natalo mo yung mga dayuhang yan? Ay napakagagaling ng mga manok niyan. Eh walang nakakatalo dyan, kung di ikaw pa lang. Kahit nga yung veteranong magsasabong dito sa atin hindi natatalo yan. Pinsan Robert, nakachamba lang siguro yung manok ko. Kaya natalo natin yung isang manok na yan. Siguro nga, pero kakaiba. Kakaibang lumaban yung manok mo. Napahanga ako niyan Maya-maya ay isinalang na uli ang manok ni Domeng sa pangalawang kalaban nito. Domeng! Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung hanggang saan yung manok mo. Dito sa aking hawak-hawak na manok. Huwag nang maraming salita. Subukan na natin. At sinimulan na ngang bitawan uli ang manok ng dalawang magkatunggali. Sa pagkakataong ito ay sabayang palo ang dalawa na tila ba parehong may kabal. Parehong nagkakatamaan ng tari ang dalawa. Sa napapansin ko ay halos magkislapan ang tari ng dalawa habang nagtatamaan ito. Habang tumatagal ang labanan ay napapansin kong sabay-sabay nang nagwiwika ang limang ito. Na tila ba yung kanilang winiwika ay ibinabato nila sa aking manok na parang tinitigal po nila ito. Maya-maya ay nagwika ang aking gabay. Domeng, kinakalas nila ang kabal ng manok natin. Tingnan mo, pinupunteriya nila ang manok natin sa kanilang mga binibitawang salita.
Sinusubukan kong labanan ang 5 ito. Ngunit napapansin kong unti-unting naaalis ang balabal at kabal ng manok natin. Hanggang sa pagtuloy-tuloy nga ng salpukan ng 2 manok sa gitna ng sabungan, ay napapansin kong nagkakaroon ng tama ang manok ko. Ayon ito kay Domeng. Ngunit hindi papatalo ang aking manok dahil lumalaban pa rin ito ng sabayan at alam kong may ginagawa ang aking gabay upang mapanatili ang tibay nito sa labanan. Niriribuelta ng aking gabay ang manok ng kalaban upang makalas din ang kabal nito. May tama na ang aking manok sa kanyang tiyan, kaya napapansin kong parang humihina na rin ito. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang palo nito hanggang sa tinamaan sa may leeg ang manok ng kalaban. At sa pagkakataong ito ay tinalaban ito ng tari. Pagbagsak sa lupa ay hindi na ito makatayo. Wika ng aking gabay. Isa laban sa 5. Dali-dali namang dinampot ng sentensyador ang mga manok at pinagtuka ito. Ngunit wala na, talo na ang manok ng kalaban at idiniklarang panalo uli ang aking manok. Domeng! Napakagaling talaga ng iyong manok. Akalain mong tinalaban mo ang manok na ito. Huwag kang magalala, Domeng. Meron ka pang 3 tataluhin. Wika ito ng dayuhan. Bumulong naman ang aking gabay. Domeng, sa pagkakataong ito, pagpahingahin mo muna ang manok dahil may tama ito. Hindi na nito kakayanin ang mga susunod na laban. Hayaan mo nang lumaban ang mga dayuhan sa ibang mga manok. Kailangan muna nitong pagpahingahin. Dali-dali namang kinausap ni Domeng ang mga katunggali. Hoy mama, sa pagkakataong ito, hindi ko na muna ilalaban ang manok ko. Kahit papano, nakakadalawang talo na siya sa mga manok nyo. May tama na rin ang manok ko at kailangan na itong pagpahingahin. Kailangan mo nang gamutin ang mga sugat nito. Dihado naman siguro kung ilalaban ko pa ang manok na ito sa iba nyo pang mga manok. Oh, sige Domeng. Walang problema. Pagpahingahin mo muna ang manok mo. Ngunit, napahanga ako nito dahil napakatatag ng manok mo. Pagpagalingin mo muna ang kanyang sugat. Kung sakali, sa susunod na laban uli na aming pagbabalik, ay kakalabanin muli namin ang iyong manok. Lumapit naman itong si Robert kay Domeng. Domeng, napahanga ako ng manok mo. Grabe, 2 manok na ang kinalaban nito. At may tama lang ito? Hindi Robert, nakachamba lang ito. Chamba? Hindi chamba yun Domeng. Ibang klase kung lumaban yung manok mo. At saka, yung mga kinakalaban niyang manok ay hindi basta-basta yan eh. Robert, samahan mo nga ako dun sa veteranong magsasabong dito sa atin. Ipapatahi ko lang itong sugat ng manok ko para mas mabilis na gumaling. At alam kong marunong siyang manahi ng sugat ng manok. O sige, mamaya pakatapos ng sabungan dito, kasamahan kita sa bahay nila. Makalipas nga ang ilang oras ay dali-dali nang pumunta itong 2 kung saan ang bahay ng isa sa mga veteranong mananabong sa kanilang lugar. Mangingko! Oy Domeng, napaligaw kayo dito. Ano ba yung sa atin? Mangingko, ipapatahi ko sana itong manok ko. May sugat to sa ilalim ng tiyan niya. Bakit? Nagsasabong ka na rin ba? Hindi mangingko. Sumubok lang mangingko ngayong araw na ito. Ganun ba? Hindi ako nagsabong ngayon dahil halos maubos na yung mga manok ko ng mga tayuhan dyan sa sabungan. Oo nga mangingko Balita ko nga na lagi kayong talo nung 5 yon. O siya sige. Pasok kayo dito sa aking bahay. Kukunin ko lang yung pantahi ng manok. Sige mangingko. Maya-maya lang ay tinahi na nga ni mangingko ang manok. Domeng, anong klaseng manok ito? Napakakunat naman ang balat nito. Hirap na hirap akong tahin
Normal na manok lang ho yan, Mangingko. Galing ho yan kay Robert na inalagaan ko. Sisiw pa ho yan nung kinuha ko. Ah, ganun ba? Ngunit, napakakunat. Nahihirapan yung karayom. At tila, hindi nasasaktan ng manok mo. Manhid na ho siguro yan, Mangingko. Dahil sa sugat na natamo niya. Maya-maya lang ay natapos na ngang tahiin ni Mangingko ang sugat ng manok. Nagwika naman itong si Robert. Mangingko, alam niyo ho ba na 2 manok na ang natalo niyan at doon pa sa dayuhang mananabong? Ano? Doon sa dayuhang mananabong? Ay napakagagaling ng mga manok nun at hindi basta-bastang manok. Paanong natalo mo yun, Doming? Hindi ko ho alam, Mangingko. Sinubukan ko lang hong ilaban niyang manok na yan. Ay sa kabutihang palado nanalo naman. Mga ilang araw ho ba yan, Mangingko, bago gumaling ang sugat niya? Mga 1 linggo bago gumaling ang sugat ng manok mo. Sige ho, Mangingko, marami hong salamat. Kung sakaling may problema ka pa uli sa manok, dalahin mo lang dito sa bahay at ako nang bahala. Umuwi na nga itong 2 magpinsan sa kanilang bahay. Habang naglalakad ay nagkwekwentuhan ito. Doming, paanong ganyan naging katatag ang manok mo? Samantalang normal na manok lang yan. Galing pa sa alaga ko yan. May ikikwento ako sa iyo, Robert, sa kawayan. Alam mo na, sa madalas kong pagkuha ng kawayan ay may napansin akong umaalog sa loob ng kawayan at pagbuklat ko ay isang bato. Yung batong iyon ang ginagamit kong agimat sa pagsabong, kaya siguro nanalo ang manokong ito. At hindi lang yun, Robert, may bumubulong sa tenga ko na nagsasabing siya ang gabay ko at siya rin yung tumutulong sa akin kung ano yung mga gagawin para manalo ang manok. Ha? Bato at gabay? Hindi makapaniwala itong si Robert. Sa ngayon, Robert, hindi mo pa ito mauunawaan. Pero sa paulit-ulit na pagsabong ko, doon mo makikita na totoo ang sinasabi ko. O siya. Hindi ko man yan maunawaan sa ngayon. Ang mahalaga, panalo yung manok mo. Kailan mo ba uli lalaban yan? Siguro pagka talagang tuluyan ng gumaling ang mga sugat nitong manok ko. O sige, Doming, nandito na ako sa bahay namin. Pagpahingayin mo na muna yung manok mo. At sa mga susunod na araw, manunood uli ako ng laban niyan. Patuloy na nga naglakad itong si Doming dahil unang bahay ni Robert ang kanilang dinadaanan bago ito makarating sa kanilang bahay. Pagkarating nga ni Doming sa kanilang bahay ay agad nitong inilagay ang manok sa kanyang kulungan na kawayan. O dito ka na muna ha, magpagaling ka muna para sa mga susunod na araw ay ilalaban na uli kita. Doming, pakainin mo muna ang manok na iyan para manumbalik ang lakas niya. At kapag papainumin mo ng tubig, ay isawsaw mo din ang bato sa tubig para manumbalik ang kanyang lakas. Makalipas ang 3 araw ay pumunta itong si Robert sa bahay ni Doming. Doming, baka gusto mong mag-alaga pa ng manok. Mayroon pa akong mga sisiw dun Robert, okay na muna itong isa para makapag-focus ako at maalagaan ko ito ng maayos. Kahit na may tahi ito, pero madali nang gumaling ito dahil nakaka3 araw na. O sige, Pinsan Doming, ikaw ang bahala. At agad namang umalis itong si Robert. Makalipas na nga ang 1 linggo ay bumulong na naman itong gabay ni Doming. Doming, mukhang magaling na ang sugat ng manok. At maaari na uli natin itong ilaban. Nanumbalik na ang kanyang lakas. O sige, sa Martes, dadayo tayo ng laban. At dumating na nga ang araw ng Martes na pinakahihintay ni Doming at ng kanyang gabay upang isabak muli ang kanilang manok. Sa hindi inaasahan ni Doming, napakarami na palang naghihintay sa kanya na kanyang mga kababayan. Doming, pwede ba akong magpusta dyan sa manok mo? Ay napakagaling na manok mo, Doming. Gustong gusto naming batalo yung dayuhan na yan. Ang tagal na niyang namimisala dito sa atin. Halos
Ubusin na yung mga manok dito sa atin eh. Napakagaling talaga ng manok mo, Doming. Hindi naman. Nakatsamba lang to. Kayong bahala kung saan nyo gusto magpusta. Wika ng mga kababayan ni Doming. O sige Doming, diyan kami sa'yo pupusta. Maya-maya pa ay hindi na napansin ni Doming na nandyan na pala sa likod niya ang 5 dayuhan. Doming! Handang-handa na ba yung manok mo? Dahil kami, pinaghandaan namin yan. Susubukin natin ngayon ang tibay ng manok mo. Sabay sigawan naman ng mga meron na kontra sa 5 mananabong. Puro kayo daldal. Nakahanap tuloy kayo ng katapat. Ayan ang manok ni Doming. Wika ito ng mga meron. Naanimoy may galit sa 5 mananabong. Tama na yung daldala na yan. Kabitan nyo na ng tari ang manok nyo para masimulan na natin ang laban. Wika ito ni Doming. Pagkatapos ngang makabitan ni Doming ng tari ang kanyang manok ay pinainom niya na ito ng tubig at inilagay niya ang bato sa loob ng baso at bumulong ang gabay ni Doming. Doming, sa pagkakataong ito, bugahan mo rin ng tubig ang buong katawan ng manok dahil mapapalaban ito ngayon. At ginawa nga ito ni Doming para sa proteksyon na rin ng kanyang manok. Galingan mo maraming umaasa sa iyo. Pakikipag-usap naman ni Doming sa kanyang manok. Pumunta na nga itong si Doming sa gitna ng sabungan upang ibitaw ang kanyang alagang manok. Napansin ni Doming na hayok na ang manok ng kalaban at pulang-pula ang mata nito. Sa pagkakataong ito, talagang pinaghandaan nila ang laban. Kumbaga, hindi sila nagpakakampante. Pumwesto na nga ang 2 mananabong at maya-maya ay binitawan na ang mga manok. Sa unang salpukan ay napatalsik ang manok ni Doming sa sobrang lakas ng pagkakapalo ng manok ng kalaban. Ngunit hindi ito papatalo at dali-dali itong bumalik upang kalabanin muli ang kanyang katunggali. Habang nagsasalpukan muli ang 2 manok ay nagre-ritual na naman itong 5 mananabong. Sinigawan ni Doming, "Hoy! Ano yung ginagawa nyo? Mukhang may kakaiba kayong ginagawa." Napatingin naman ito kay Doming upang mapahinto sa kanilang ginagawa. Habang nagsasalpukan ng 2 manok ay hindi napansin ng 5 na bulagta na pala ang kanilang manok dahil napabayaan nila ito sa mabilisang idlap lang na kanilang paglingon kay Doming. Pinagtawanan naman ito ng mga meron na animoy kinainis ng 5 ito na parang gusto nang mag-amok ng gulo at hindi ng manok ang ilaban. Sabay sigaw naman ni Doming, relax lang kayo. Manok ang dinadayo nyo dito, hindi kayo." Maya-maya pa ay dinampot na nga ng sentensyador ang manok at idiniklarang panalo ang manok ni Doming. "Doming, nakakatatlo ka na sa manok nila. Ang galing mo naman, Doming." Wika ito ng mga meron. Napapansin ni Doming na iritable na ang 5 ito. Nanimoy kahit sila ay nagtatalo-talo na parang hindi na nila alam ang gagawin kung bakit sila natatalo ng manok ni Doming. Nagwika ang gabay ni Doming. Doming, napapansin mo ba na parang kahit sila, hindi na nila alam ang gagawin? Iyan ang balik sa inyo ng lahat ng inyong mga ginagawa. 5 laban sa 1. Wika ito ang gabay ni Doming. Maya-maya pa ay lumapit muli ang pinaka-leader ng 5 ito. Doming, kino-congrats kita. Nakakatatlo ka na sa manok namin. Alam kong may mahika ka rin ginagamit dyan sa manok mo. Dahil dyan sa nasa likod mong gabay. Akala mo ba hindi ko nakikita yan? Alam ko, nakikita mo. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat upang mapatigil ang mga mali ninyong gawain. Ginagamitan nyo ng mga kakaibang mahika upang manalo sa sabong. Ngayon, ito ang katapat nyo. Doming! Kailangan yan para manalo ang manok ko. Ngunit hanggang ngayon lang yan, Doming, ang manok mo. Matatalo rin yan. Maghintay ka lang, Doming.
Wika ito ng dayuhan kay Doming. Sabay sagot naman ni Doming ng, mas marami pa yung dadamo kaysa sa panalo ng manok mo ngayon. Napatameme naman itong leader ng 5 dayuhan. Sabay sigawan ng mga meron. Ihanda nyo na yung iba nyo pang mga manok na ilalaban dito sa manok ko. Habang ganado pa yung manok ko, nag-iinsayo pa lang ito. Payabang na wika ni Doming. Maya-maya pa ay tinawag na uli sila Doming ng sentensyador upang ibitaw ang kanilang mga manok. Dali-dali namang pumunta si Doming sa gitna ng sabungan. Sa pagkakataong ito, hindi pa man nagsisimula ang sabong ay nagre-ritual na ang 5 mananabong na tila ba tinitigal po na naman nila ang manok ko upang tanggalin ang proteksyon nito. Binitawan na nga ni Doming ang kanyang manok. Nagsimula nang magsalpukan ng 2. Ngunit napapansin Doming na parang nangihina ang kanyang manok. Bumulong ang gabay ni Doming. Doming, sinimulan kagad nilang ritualan ng manok mo upang manghina ito at alisan na naman ang kabal. Ngunit huwag kang mag-alala, Doming. Hindi ko papabayaan ang manok mo. Gagawin ko ang lahat para manalo ito. Tulad ng dati, paulit-ulit na salpukan ng 2 manok. Parehong ayaw magpatalo. Parehong nagsisitaasan ang kanilang mga balahibo habang nagsasalpukan. At pareho ding nagtatalsikan ng mga balahibo nito sa pagtama ng tari sa isa't isa. Ngunit wala ni isang nasusugatan. Ni kahit isang patak na dugo ay walang pumapatak sa lupa. Hanggang sa tinamaan sa may parting ulo ang manok ni Doming. Naanimoy kinahilo nito at ibinagsak sa lupa. Halos magpaikot-ikot na ito sa lupa dahil sa tinamong tama sa ulo. Dali-dali itong nilapitan ng sentensyador upang pagtukain ng 2 kung lalaban pa ba ang manok ni Doming. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala na. Bagsak na ang manok ni Doming at idiniklarang panalo ang manok ng kalaban. Nagwika ang gabay ni Doming. Doming, pagpasensyahan mo na. Hindi na kinaya ng manok. Sa lakas ng binitawang salita ng 5 ito, kahit ako, medyo natinag. Sumagot naman itong si Doming. Okay lang, kahit papano nakatatlo na tayo sa kanila. Hindi na masama, nagwika ang dayuhan. Doming! Sinasabi ko sa iyo, magbantay ka na lang ng sabungan. Katulad ng dati, taga-ayos ng sabungan. Yun ang bagay sa iyo, Doming. Huwag mo nang panghasin na maging batikan sa sabungan. Wala namang naisagot itong si Doming. Ikinagalit naman ito ng mga meron dahil mukhang nagiging mayabang na ang mga dayuhang ito. Maya-maya pa ay tinawag si Doming ni Robert. Pinsan, meron akong isang manok ditong dala-dala. Gusto mo ilaban natin? Wag na pinsan, baka matalo pa yan eh. Sagot naman ni Doming. Bumulong itong gabay ni Doming. Doming, si Robert nang nag-aalok ng manok niya. Gusto kong tapusin ang lahat ng manok ng mga kalabang iyan. Siguro ay kailangan na rin talagang magpahinga ng manok mo dahil sa mga tinamo nito at kailangan nating lumaban uli ng bago. Dali-dali na nga kinuha ni Doming ang manok at pinakabitan nito ng tari. Wika naman ni Robert. Magandang manok yan, Doming. Sa tingin ko tatagal naman sa laban yan. Sige pinsan Robert, subukan natin. Pagkatapos ngang kabitan ng tari ang manok ay dali-dali itong pinainom ni Doming ng tubig sa baso na nilagyan ng bato at binugahan uli ito ng tubig sa buong katawan. Dali-daling kinausap ni Doming ang mga kalaban. Oy, meron pa akong panglabang manok dito. Ano, laban pa ba kayo? Oh sige, pagbibigyan ka uli namin. Simulan na natin dahil may tari na ito at handang-handa ng lumaban. Wika ni Doming. Walang ano-ano'y pumunta na nga itong 2 sa gitna ng sabungan. At muling nagsigawan ang mga merong manonood. Nagkakaisa ito at sinisigaw ang pangalan ni Doming na ikinaiirita naman ng mga dayuhan. Sa pagkakataong ito ay bumawi naman ang gabay ni Doming. Hindi pa man nagsisimula ang sabong ay nagmamantra na ito at kinokontra na ang mga ginagawa ng mga dayuhan. Kung baga magsisimula pa lang sila ng ritual, yung gabay ni Doming ay patapos na.
Pagbitaw ng manok sa gitna ng sabungan ay dali-dali namang sinalpok ng manok ni Doming ang kalaban na ikinabulagta nito upang hindi na makatayo. Hanggang sa nagwikang sentensyador na panalo ang manok ni Doming. Galaiting-galaiti naman ang 5 mananabong na tila ba sa tingin nila ay dinaya sila at nagwika ang leader nito na, Doming! Mukhang dinadaya mo kami. Sumagot naman itong si Doming na, anong dinadaya? Nakita nyo kung paano naglaban yung 2 manok? Nasaan yung dayaan dyan? Pagalit na rin, nasagot ni Doming dahil below the belt na ang binitawan nitong salita. Sabay sigawan naman ng mga tao. Nagalit na rin sa 5 mananabong hanggang sa binato na ang 5 ng mga meron dahil sa galit nito. Siguro dahil na rin sa inis nila sa 5 mananabong na ito. Sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng kakampi pagdating sa sabungan at nagkaroon sila ng katapat kaya lumakas ang loob ng mga kababayan ni Doming. Sa galit ng 5 ay gumanti rin ito ng bato at pinagbabato ang mga meron na sobrang ikinagalit ng mga meron hanggang sa pumasok na ito sa gitna ng sabungan at hinabol sila ng taga. Dali-dali ng mga nagkaripas ng takbo ang mga mananabong upang makatakas sa galit ng mga meron. Maswerte sila at hindi sila inabutan ng mga meron dahil kung hindi lang mga manok nila ang matutodas, pati sila. Sa pagmamadali naman ng mga mananabong na ito ay naiwanan na nila ang kanilang mga alagang manok na ikinatuwa naman ng mga meron at pinagkukuha nila ito. Lumapit ang mga meron kay Doming. Doming, ikaw lang yung nakatalo sa 5 yon. Ang yayabang ng 5 yon. Akala mo kung sino? Mga dayuhan lang naman. Tayo tong mga taga rito. Tapos kung makapagsalita sila, akala mo kung sino nang hari sa sabungan. Wika naman ng mga manonood ni Doming. Hayaan nyo na, sa tingin ko hindi na babalik yung mga yan. Naturuan na ng leksyon eh. Makalipas ang ilang buwan ay wala na nga nagpaparamdam na 5 mananabong na dayuhan. Na tila ba natakot na itong bumalik doon dahil siguro nakahanap na sila ng katapat o dahil natakot na rin sila sa mga kababayan ni Doming. Sa pagkakataong ito ay hindi na muling nagsabong itong si Doming dahil pinagbawalan na rin siya ng kanyang asawa dahil sa nabalitaan nitong napaaway lang ito sa sabungan at ang alaga niyang bato at ang kanyang gabay ay nanatili sa kanya. Ngunit hindi na ito ginagamit sa sabong sa kanyang pang-araw-araw na buhay na lamang, lalo na sa pagkuha ng kawayan. Kahit na malakas ang tubig sa ilog ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap buhay ni Doming dahil nga sa angking kakayanan ng kanyang alagang bato at ng kanyang gabay. At ito naman ang pinagpapasalamat ni Doming na nakakatulong sa kanya sa kanyang paghahanap buhay. Hanggang dito na lang po nagtatapos ang ating kwento. Kung nabitin man kayo, pati ako nabitin din sa kwentong ito. Wala tayong magagawa dahil hanggang doon lang ang naibigay sa ating kwento ng manunulat. Hanggang sa mga susunod na paglalathala ng kwento dito sa Ang Hiwaga. %30% ng mga listener ay hindi pa